Magandang araw po sa ating muli lahat at nandito po ngayon para ituloy po ang ating pagkukuwento at pagdidikod at pag-share po ng idea sa tunnel na nabuksan, ang closed tunnel po na ito na nabuksan. So nasabi ko pong closed tunnel kasi talaga pong close na close po yung tunnel. So walang space. Akala mo natural lang po yung butas. So parang natural lang na hinuhukay yung lupa. Pero kung titigan mo yung backfill, pagka obserban ka po talaga ay makikita mo talaga na backfill siya at mayroong pagkaka-arrange yung mga bato. Kaya ito'y mahaltang backfill at kahit yung lupa po ay halata mong kinuha po ito sa isang part ng isang bundok. So hindi siya natural na nasa loob ng bundok na to. Okay po, so kasi ang natural po nito ay sa bundok ay mas tawag ito, mabato po siya. Ang natural po na nasa loob nito ay dapat mabato, pero ito'y hindi, na yung kinukuha mong mga backfill ay nanggaling po sa bundok. Yung putik sa bundok po, yung may halong putik at may halong mga bato sa labas. Okay po, so ngayon tutuloy po natin yung ating kukwento sa experience ng ating ka-teach at experience ko rin po sa paggabay po sa kanya. So ito po ngayon ay isang tuka pala, yung arrowhead po na nagtuturo na magbabago na ng direksyon ay isang tuka ng isang ibon. So ito po yun, kaya nagbago ng direksyon papuntang left. So 3 yards na pababa, dig down mula dun sa entrance, and then nagtunnel ng horizontal ng 3 yards din, or 3 meters, more than 3 meters. And then ngayon po ay papunta ng left po. So medyo ang style po niya ay hindi siya left na diretso. So medyo palim yung style po niya. Okay po, so ayan, tuloy po natin. Ito nga po, at itutuloy po natin at panoorin po natin ng video sa mga pangyayari po dito. So makikita po natin mamaya yung paano yung actual na butas po ng ating ka-TH na sinasabi ko po kanina. Ito na po siya, yan. Kung mapapansin ninyo, yan po yung 3 meters na bababa. And horizontal tunnel papunta dito sa may bandang lugar kung saan siya kumuha ng camera. And then papunta na siya ng right pag nakaharap ka dun sa entrance, pero pagka nakaharap ka sa loob ay left po siya. Okay, at so may mapapansin din tayo rito na sa video na ito, yan, yung bato na yan, isa rin po yan, kasama yan sa inaabangan na nagsasabi pagkatapos ng change direction, na sinasabi po ng baliktad na C. So isa ito sa nagbibigay direction na magbago ng change direction, kaso lang nasa taas po siya. At isa rin ito rin po yung bato na sinasabi nung mga markers na danger at saka booby trap. Okay, yung 3 petals or yung batong nakasalansan na paakyat na nagpatong-patong. So ito po yung bato na yon, yung
bato na yan na nasa taas na nilagyan ng kalang ng ating katiis kasi baka bumagsak. At the same time, ito po ay arrowhead din. So ito ay arrowhead din yan. Yan. Ang dulo po niyan ay pointer. So parang pointer din dun sa likod pero mas yung isang pointer po niya ay papuntang loob kaya parang diamond siya. Papasok dun sa loob. So yun din ang susundan. Okay. Yan. Esensya na madilim lang talaga. So yan. Mga riprap na bato. Yan, papasok yan. At dyan po yan po after po ng isa't kalahating metro. Nung itinuturo po ng kamay ay nakuha na nandito po yung poison. So dito po banda. So dyan po banda yung mga poison na kulay gray. So parang sandy siya, parang akala mo yung tipong alam mo yung bato na ginawa yung mga sandstone na parang natunaw, na malagkit siya, na parang may clay siya, na parang may grasa, pero parang transparent yung grasa. Yun po yung nung nabuksan po yun at yun po yung parang nag-i-evaporate po siya. At pag nag-i-evaporate po siya, yun po yung nalalanghap mo at hindi ka makahinga. Kaya no choice ka kundi lumabas ka kasi hindi ka makahinga talaga. At pasalamat na lang tayo kasi hindi siya nakakamatay. Kundi pagka nakakamatay yun, patay na sana ng yung katiis po natin. Pero hindi naman kasi nga siya po yung poison. Yun din po yung sinasabi nung ahas na at saka yung pamaypay na na nasa likod po ng kamay. At the same time po, yun din po yung tinutukoy ng mukha ng ahas na at saka yung pagong. Yung pagong na walang kamay, walang ulo at walang paa. So parang shell lang siya na wala kang makikitang parte sa kanya. Yun ang tinutukoy niya pong danger. So poison po yun. Okay po, so ituloy po natin. Okay. So dito banda po yung poison. So sumunod na lang tong mga bato. Pagkatapos natanggal po yung mga gray clay na yan, so yan na po yung lumabas na bato na tinatanggal. So dyan po nakuha yung sandy na malagkit na poison. So ang ginawa lang ng katis para maalis yun ay naglagay ng makapal lang po na damit at sa kanyang bibig para makahinga siya. So pero napakadelikado po yun. So mas mabuti pong bumili po tayo ng gas mask. So mag-gas mask na lang po tayo kaysa ganun para mas sigurado po tayo at saka kailangan tayong mag-gloves din, magbota din at tiyakin po natin na hindi makakapasok yung poison sa ating katawan kasi delikado po. Buti kamo at yung na-experience ng ating katiits dito ay hindi nakakamatay na poison. So yan, kaya yan pagkatapos natanggal yun ay dyan banda yung nagtanggalan talaga ng poison. No? Dyan banda. Sa mga sunod may mga pot marker. Okay, so pot marker at yan ang position niya ay going to left. So yan po ay going to left. Okay, so yan po tinandaan ko po yan kasi nagdadalawang isip po ako yun sa direction na left noon. So ang ginawa ko, tinandaan ko po yan at tinuloy ko pa rin yung
arrowheads dun sa taas at sa gilid po. Okay, yung tuka ng ibon din na papuntang diretso lang yon, diniretso lang yon. At yun pa rin sinundan ko. So, dinisregard ko tong maliit na bato na to na foot marker na papuntang right. So, ituloy lang na natin at malaman natin ang ano ba talaga, kung ano ba talagang tamang direksyon, itutuloy ba o mag-change direction na automatically. So, tignan natin isa sa sunod na kabanata ng ating video po. Maraming salamat po sa pagsubaybay and God bless.